Nakatuklas ang mga tao ng isang kakaibang bagay, parang may kung ano sa ilog sa harap nila. Sa puntong ito, kinuha ni Adol ang lata at inihagis ito sa tubig, ngunit agad itong kinain ng hindi kilalang nilalang. Masaya ang mga tao at nag-uusap-usap, sinasabi nilang baka isang dolphin ang nakikipaglaro sa mga tao. Pagkatapos, sabay-sabay nilang inihagis ang mga pagkain at inumin sa tubig. Hindi nila alam, ang kuryosidad na ito ay magdadala sa kanila ng kapahamakan. Sa susunod na sandali, tumingin si Adol sa malayo at natulala. Isang malaking halimaw na parang isda at parang butiki ang sumugod sa mga tao. Nang makita ito ng mga tao, nagsimula silang magtakbuhan para iligtas ang kanilang mga buhay. Ang mga hindi nakatakas ay tinangay ng halimaw ng ilang metro ang layo. Pagkatapos, ang halimaw ay sumugod. Nang makita ang napakaraming biktima, namula ang mga mata nito. Sa oras na ito, may isang babae na nakaupo sa damuhan, abala sa pakikinig sa kwento ng pinsan tungkol sa pelikula at hindi napansin ang paparating na panganib. Nang makaramdam siya, huli na ang lahat. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga tao sa buong plaza, puno ng takot at sigaw. Sa oras na ito, nagunahan ang mga tao na magtago sa loob ng container house. Sa huli, may isang babae na naiwan sa labas ng pinto. Bago pa man makalapit ang halimaw, tumalon ang babae mula sa hagdan at nailigtas ang sarili. Pero sa loob ng container house, nagkagulo na. Pumasok ang halimaw at walang habas na nanghuli ng pagkain. Dahil ang kabilang pinto ng container house ay nakasarado ng kadena, ang mga tao sa loob ay nagsimulang sumigaw ng desperado sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Sa oras na ito, napansin ng babae na ang kanyang anak ay nasa loob pa, kaya't nagmakaawa siya kay Adol na tulungan siya. Sa tulong ni Adol at ng isang dayuhang kaibigan, sa wakas ay nabuksan nila ang kandado at nailigtas ang mga natitirang tao sa loob. Pagkatapos, ang dayuhang kaibigan ay nag-ipon ng lakas. Kinuha ang isang piraso ng sahig at inihagis ito sa halimaw. Pero hindi ito nakaapekto sa halimaw, kaya't sa tulong ni Adol at ng isa pang tao, binuhat nila ang isang malaking bato at inihagis ito sa halimaw. Naramdaman ng halimaw na siya ay hinahamon, kaya't sumugod ito sa dalawa. Sa oras na ito, naisip ni Adol na magtago sa ilalim ng kotse. Samantala, ang dayuhan ay hindi pinalad at naapakan ng halimaw, nasa panganib ang kanyang buhay. Sa oras na ito, para mailigtas ang kaibigan, ginawa ni Adol ang lahat ng kanyang makakaya, kinuha ang bato at muling inihagis ito sa halimaw. Sa pagkakataong ito, natamaan niya ang buntot ng halimaw. Sumigaw ang halimaw sa sakit at nagsimulang habulin si Adol. Habang tumatakbo, hinila ni Adol ang kanyang anak na babae palayo sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nadapa sila at nang makatayo na, hinawakan ni Adol ang kamay ng bata at tumakbo ng kaunti. Ngunit nang lumingon siya, napansin niyang may mali. Ang batang hawak niya ay anak ng iba. Nabigla si Adol. Sa dramatikong tagpong ito, wala siyang magawa kundi panoorin habang dinadala ng halimaw ang kanyang anak na babae. Nakita niyang tumalon ang halimaw sa Han River, hawak ang kanyang anak na babae at lumangoy patungo sa kabilang pampang. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumubog sa ilalim ng tubig at nawala na parang bula. Iniwan si Ado ng kanyang ama na walang magawa kundi maghintay, ngunit wala rin itong magawa. Habang si Ado ay nagdadalamhati pa rin sa pagkawala ng kanyang anak na si Xuanshu, nakatanggap siya ng balita na kailangan nilang lumikas agad. Pagkatapos, kinuha ng militar ng Korea ang kontrol dito at ginawa nilang restricted area ang paligid ng Ilog Han. Sa gabi, nagtipon ang lahat ng pamilya ng mga biktima upang magluksa para sa kanilang mga mahal sa buhay, habang tinitingnan ang larawan ni Xuanshu na hindi pa natatagpuan. Lubos na nagdadalamhati ang pamilya ni na uncle at auntie. Sunod-sunod na lumalala ang sitwasyon. Lahat ng naroon sa lugar ng insidente sa ilog ay kailangang i-quarantine. Lumabas na ang halimaw ay hindi lamang umatake at nagdulot ng pinsala sa tao. Sa umaga, ang kasama ni Ado sa pagsagip ay isang Amerikanong opisyal ng militar na nasugatan sa pakikipaglaban sa halimaw. Ang kanyang katawan ay nahawaan ng isang hindi kilalang nakakatakot na virus. Dahil dito, ang pamilya ni Ado ay na-quarantine. Sa kalaliman ng gabi, hindi makatulog si Ado dahil sa gutom. Kaya't palihim siyang naghanap ng dilata at mabilis na kumain. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Sinagot ni Ado ang telepono at narinig ang ingay sa kabilang linya. Gayunpaman, narinig pa rin niya ang boses ng kanyang anak na si Xuanshu. Sinabi ni Xuanshu kay Ado na malapit nang maubos ang baterya ng kanyang telepono at siya ay natrap sa isang malaki at malalim na imburnal. Agad na tinanong ni Ado ang eksaktong lokasyon ng kanyang anak. Pagkatapos, nawala na ang tunog sa kabilang linya. Nang marinig ni Ado na buhay pa ang kanyang anak, hindi siya mapakali sa tuwa. Agad na nag-report si Ado sa pulisya para humingi ng tulong. Ngunit ang pulis ay tila walang pakialam at inisip na si Ado ay nagsasalita ng walang katotohanan. Mas nakakatawa pa, sinabi ng kanyang tiyuhin sa pulis na hindi ba pwedeng i-trace ang lokasyon gamit ang call records. Sinabi ng pulis na iyon ay para sa kapakanan ng mga bata at hindi ganoon kasimple. Ano ang sinabi mo kanina? Matapos ang walang saysay na paghingi ng tulong, nagplano silang umalis at hanapin si Xuanshu sa kanilang sarili. Ngunit sa simula pa lang ng kanilang aksyon, ang kulay dilaw na buhok ni Ado ay nagbunyag ng kanilang plano. Nang matuklasan ang kanilang plano sa pagtakas, agad silang tumakas. Sumakay sila sa kotse na naghihintay sa kanila. Kinuha ng ama na si Lolo Park ang lahat ng kanyang ipon para bumili ng kagamitan sa pagsagip at 3 baril sa black market. Mabilis na naipaskil online ang wanted poster ng pamilya. Kahit na ganito, hindi ito nakapigil sa kanilang determinasyon na iligtas ang kanilang mahal sa buhay. Sa huli, sa kanilang mahusay na pag-arte, nagunwari silang mga tauhan ng disinfection at matagumpay na nakalusot sa checkpoint. Pagkatapos, ayon sa sinabi ni Xuanshu, sinuyod ng pamilya ang lahat ng mataas at malalim na imburnal na kanilang makita. Sa kabila ng hindi mabilang na oras na lumipas, wala pa ring progreso. Ang pamilya ay pagod na pagod, gutom at giniginaw. Kaya't nagpasya silang bumalik sa kanilang maliit na tindahan para kumain at mag-recharge ng enerhiya bago ipagpatuloy ang paghahanap kay Xuanshu. Sa oras na ito, ang pamilya. Nagsimula akong mag-isip ng mga eksena kung saan kumakain kami ni Xuanshu. Ang mga kapamilya ay sanay na magpakain kay Xuanshu, kaya't ang buong pamilya ay puno ng saya at init. Ngunit sa kabilang banda, ang sitwasyon ni Xuanshu ay kabaligtaran. Madilim, basa, malamig at masama ang paligid, kasama pa ang malamig na bangkay sa tabi. Naisip ni Xuanshu na sana ay nasa tabi siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Bigla niyang narinig ang tunog ng halimaw na bumabalik sa pugad, kaya't nagkunwari siyang nakahiga sa lupa at hindi gumagalaw. Buti na lang at hindi siya napansin ng halimaw. Pagkatapos, iniwan ng halimaw ang bagong huli na biktima at umalis sa pugad. Sa kabutihang palad, may isang batang lalaki na nakaligtas. Nang gustong suriin ni Xuanshu ang kalagayan ng bata, narinig nila ang halimaw na bumalik. Mabuti na lang at niyakap ni Xuanshu ang bata at humiga sa lupa. Magagawa pa kaya niyang lukuhin ang halimaw?
Nakita ng lalaki ang isang kakaibang bagay. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, may halimaw na tila minamaliit siya. Dahan-dahang kinuha ni Laupo ang baril at tinutok ito sa halimaw sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Kasabay ng putok ng baril, nagwala ang halimaw at sinira ang maliit na tindahan ng pamilya ni Laupo. Nang makahanap ng tamang pagkakataon si Laupo, binaril niya ang halimaw at napaatras ito. Nang lumabas si Laupo at ang kanyang pamilya, nakita nilang nakahiga ang halimaw sa harapan nila. Nang makita ito ng pangalawang anak na si Nanyi, agad niyang binaril ang halimaw. Ngunit tumayo ito at tumakas. Napakadiskarte. Nagkunwari lang pala itong patay para lukuhin sila. Pagkatapos, sinimulan ng pamilya ang walang tigil na paghabol sa halimaw. Determinado silang tapusin ito para makaganti para kay Xuanshu. Narinig ng mga nagbabantay na gwardiya ang putok ng baril at nagsimulang habulin sila. Samantala, sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at nagtago sa tubig. Habang papalapit ang anino, sinabi ni Laupo sa mga bata na umalis na at siya na ang bahala sa halimaw. Kinuha niya ang baril na may natitirang isang bala at nagdesisyon na makipaglaban sa halimaw. Ngunit nang umakyat na ang halimaw sa pampang at inihanda ni Laupo ang baril, walang bala nang iputok niya ito. Yun pala, 4 na beses na pumutok si Ado, ngunit nagkamali siya ng bilang. Sa puntong ito, tinanggap na ni Laupo ang katotohanan. Kumaway siya sa mga bata, sinabing umalis na sila at ang responsibilidad na hanapin ang apo ay nasa kanila na. Pagkatapos, binangga siya ng halimaw at natumba sa lupa. Nakita ng mga bata ang kanilang ama na muling hinuli ng halimaw at itinapon sa ilog. Pagkatapos, bigla na lang itong nawala sa Han River. Habang tinitingnan ang ama niyang namatay dahil sa kanya, labis na nalungkot si Adaw. Ngunit paparating na ang mga gwardiya. Sinabi ni Adaw sa kanyang kapatid na lalaki at babae na umalis na at hanapin si Xuanshu. Kinuha niya ang isang piraso ng dyaryo at tinakpan ang mukha ng kanyang ama. Gusto na niyang umalis, ngunit hindi niya maiwan ang kanyang ama. Sa huli, nahuli pa rin si Adu. Ang nakatakas na si Nanyi at Nanju ay nagkahiwalay. Naalala ni Nanyi ang kanyang kaklase sa kolehiyo na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng komunikasyon. Umaasa siya na sa pamamagitan nito. Sa tulong ng kaklase, natuntun ang lokasyon ni Xuanshu. Pumayag ang kaklase na tulungan si Nanyi. Sa ilalim ng dilim ng gabi, palihim silang pumasok sa kumpanya. Ngunit kailangan ng authorization code ng team leader para makapag-access. Kaya't pumunta ang kaklase sa opisina ng team leader. Ngunit hindi niya inaasahan na may mga pulis na palang nakaabang doon. Sa katunayan, matagal nang ipinagkanulo ng kaklase si Nanyi para sa reward money. Nang makita ni Nanyi na hindi pa lumalabas ang kaklase, napansin niya ang isang password link sa harap niya. Pagkatapos, sinubukan niyang swertehin. Hindi inaasahan. Matagumpay siyang nakapasok at natagpuan ang lokasyon ni Xuanshu. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, napalibutan na siya ng mga pulis. Sa oras na iyon, kalmado si Nanyi. Una niyang sinigurado ang lokasyon ni Xuanshu. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang short circuit device. Biglang nagdilim ang buong silid dahil sa short circuit. Sinamantala ni Nanyi ang pagkakataon at palihim na lumabas ng silid. Naiwan ng mga pulis na nakulong sa loob. Bago siya umalis, nagbigay pa ng thumbs up ang kaklase sa kanya. Sa huli, sinunod ng kaklase ang kanyang konsensya at tinulungan si Nanyi na makatakas sa mga pulis. Sa likod ng gusali, sa gitna ng paghabol ng mga pulis, naglakas loob si Nanyi na tumalon sa ilalim ng tulay. Sa wakas nakatakas siya sa mga pulis. Kahit na masakit ang katawan, ipinadala niya ang lokasyon ni Xuanshu sa kanyang kapatid na lalaki at babae. Pagkatapos nawalan siya ng malay, matapos maghiwalay sina Nanju at Nanyi, nagtagumpay siyang makapagpahinga sa ilalim ng tulay buong gabi. Pagkatapos, nakaiwas siya sa mga nagbabantay at nag-recharge ng kanyang cellphone sa isang maliit na tindahan. Doon niya natanggap ang lokasyon ni Xuanshu. Kaya't siya ang unang pumunta para iligtas si Xuanshu. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating si Nanju sa dating tulay. Hindi pa man siya nakakalapit, nakasalubong na niya ang halimaw. Nang akmang bubunutin na niya ang kanyang pana, bigla siyang tinamaan ng mabilis na halimaw at nahulog sa isang makitid na hukay sa tabi. Sa kabutihang palad, maliit ang hukay at hindi maabot ng malaking halimaw si Nanju. Nawalan ng malay si Nanju at nakaligtas. Sa kabilang banda, nalaman na rin ni Ado ang lokasyon ni Xuanshu. Ngunit kahit anong paliwanag niya sa doktor, hindi siya pinansin. Sinabi pa ng doktor na umabot na ang virus sa ulo ni Ado at pinilit siyang operahan. Sa huli, sa pagnanais na iligtas ang anak na babae, dinukot ni Ado ang isang staff at tumakas gamit ang kotse, papunta sa lokasyon ng anak. Samantala nagising si Nanyi mula sa pagkakahimbing. Sa tulong ng isang palaboy, gumawa sila ng Molotov cocktail at mabilis na nagtungo sa dating tulay. Balik sa kinaroroonan ni Xuanshu, nakita niyang lalong nanghihina ang kanilang katawan. Hindi na sila makapaghintay ng tulong, kailangan nilang mag-isip ng paraan para iligtas ang sarili. Tinipon niya ang lahat ng damit na magagamit, itinali ang mga ito at buong lakas na isinabit sa bakal na lambat sa itaas. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin sapat ang haba ng damit. Kahit tumalon siya, hindi niya maabot. Habang nag-iisip si Xuanshu kung ano ang gagawin, isang pagkakataon ang lumitaw sa harap niya. Ang halimaw matapos kumain at uminom ay bumaba para magpahinga. Para masigurado ni Xuanshu kung tulog na ang halimaw, pinulot niya ang isang lata at inihagis ito sa halimaw, ngunit hindi ito nagkaroon ng anumang reaksyon. Kaya't nagkaroon si Xuanshu ng isang matapang na plano. Pinakalma niya ang batang lalaki, sinabihan itong manatili sa lugar at huwag gumalaw at nangakong babalik siya kasama ang mga tao para iligtas ito. Sa ganitong paraan tumakbo si Xuanshu at maingat na inakyat ang halimaw. Ngunit nang akala niyang nagtagumpay na siya, biglang binalot siya ng buntot ng halimaw at dahan-dahang ibinaba sa lupa. Parang sinasabi ng halimaw na, habang nandito ako, hindi ka makakatakas. Sa oras na ito, lumabas ang batang lalaki mula sa lungga at sa takot ay napaihi sa pantalon. Para protektahan ang batang lalaki, muling pumasok si Xuanshu sa lungga. Tumakbo siya pabalik, ngunit nahuli siya ng halimaw. Upang tuluyang mapuksa ang halimaw, nagpasya ang gobyerno na magpakawala ng biochemical weapon sa ilog Han. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng galit sa maraming mamamayan na nagsimulang magprotesta sa tabi ng ilog. Nang makita ng halimaw ang napakaraming tao, parang nagkaroon ito ng bagong sigla at lumangoy patungo sa kanila. Sa oras na ito, isang magkasintahan ang unang nakakita sa halimaw. Nagpaputok ang mga pulis sa halimaw. Sinubukan ni Ado na pigilan ang mga pulis sa pagbaril dahil natatakot siyang masaktan ang babaeng nasa tiyan ng halimaw. Nang umakyat ang halimaw sa pampang, agad na nagpakawala ng biochemical weapon ang gobyerno. Habang nagdurusa ang halimaw sa lupa, sumugod si Ado at sa wakas ay natagpuan ang
kanyang anak na babae sa loob ng tiyan ng halimaw. Hinila niya ng malakas ang kanyang anak na babae. Sa oras na ito, may hawak pang isang batang lalaki si Xuanshu. Nang makita ni Ado na wala ng buhay si Xuanshu, siya ay napahagulgol. Sa oras na ito, unti-unting bumalik sa katinuan si Ado. Kailangan niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Kinuha ni Nani ang isang Molotov cocktail at inihagis ito sa halimaw. Hinabol niya ito, ngunit naiwasan siya ng halimaw. Sa kritikal na sandali, lumabas ang isang matandang palaboy. Tahimik siyang pumunta sa itaas ng halimaw at ibinuhos ang gasolina sa katawan nito. Nahanap ni Nani ang tamang pagkakataon. Kinuha ang huling Molotov cocktail at inihagis ito sa halimaw. Ngunit nadulas ito sa kanyang kamay at nahulog sa likuran niya. Habang siya ay nagdadalamhati, isang kamanghamanghang eksena ang naganap. Isang lalaking may kasanayan sa pag-arkerya ang gumamit ng palaso na may apoy at walang sablay na tinamaan ang mata ng halimaw. Agad na nabalot ng apoy ang buong katawan ng halimaw. Ang mga sigaw ng halimaw ay umaling-aungaw sa buong paligid. Nang makita ng halimaw ang tubig ng ilog Han, sinubukan nitong tumakas papunta sa tubig upang patayin ang apoy, ngunit hinarang ito ni Ado. Kinamit ni Ado ang lahat ng kanyang lakas at sinaksak ang halimaw. Sa sandaling ito ay isang ama na nakikipaglaban para sa kanyang yumaong anak na babae. Sa wakas bumagsak ang pagod na halimaw. Dala ang nanginginig na katawan, pumunta si Ado sa timog na pampang. Sa oras na iyon, nagising ang batang lalaki at lumapit. Ang anak na babae, para protektahan ang batang lalaki, ay nawalan ng buhay. At ang batang lalaki ay isang ulilang walang tirahan. Marahil, sa kalooban ng langit, ito ang pinakamainam na kapalaran. Mula noon, ang batang lalaki ay namuhay kasama si Ado. Dito, mayroong maraming pagmamahal mula kay Ado para sa kanya at namuhay sila ng simple at masayang buhay.